the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Let's pray the unity prayer of our Lord Jesus. May our feet journey together. May our hands gather in unity. May our hearts beat in unison. May our souls be in harmony. May our thoughts be as one. May our ears listen to the silence together. May our glances profoundly penetrate each other. May our lips pray together to gain mercy from the eternal Father. Amen. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us Give us this this day day our our daily daily bread, bread, and and forgive forgive us us our our trespasses, trespasses, as we as forgive we those forgive who those trespass trespass against against us. us. And lead us not And into lead us not in temptation, temptation, but but deliver deliver us us from from evil. evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, sinners. now and at the hour of our death. Amen. Be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it As was it in was the in the the beginning, beginning, is now, and ever now shall and be, ever shall be, be, world world without without end. end. Amen. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi Good po. evening. Magandang gabi po. Mga kapatid, Gabi. good evening. Good evening. We are in the, ilan Sunday na tayo ordinary time? Fourth Fourth Sunday. Sunday ordinary time. So on this Di ba particular, Fourth. Fourth ba? Tama Ah. ba yung ano natin, reading? Yes, tama. Tama naman. So, Bakit Brother Lex, yung reading pa sa Epiphany? Medyo na-late ka na, brother, ha? Sorry, mali yung nilagay ko yata. Fourth yung nakalagay dyan sa yung Tama, fourth nakalagay. pinadala sa Live the Word. Yung may demonyong ano. Tama ba yung nilagay Background. ko? Sorry po Yes, baka mali ako tama. eh. Mark 1, Gospel taken from Mark 1 verse 21 to 28. Yes, Oh, tama. exorcism to eh. Okay. So, tama si brother, ang gospel natin is about exorcism and the power of teaching of our Lord Jesus Christ. So, brother June, can we start with the gospel reading, bro? Tayin ko lang yung video ko para hindi nakakaano sa signal. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Puri sa Panginoon. Nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan. Hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw. Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit inuutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa.
Paano nangyari yun? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nautusan ang masasamang espiritu at sumunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri Pinupuri ka ka namin. namin, Panginoon Jesucristo. Okay, Brother Alex, Opo. sa verse 21, saan pumunta si Jesus at ang mga disipulo niya? Nagpunta sina Jesus sa Capernaum. Mhm. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Okay. Ano nangyari, Brother Hector? Ano nangyari sa pagtuturo ni Jesus sa sinagoga? Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Brother Jerome, Present. ano nangyari habang nagtuturo si Jesus sa sinagoga sa Bigla- verse 23? Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw. At ano yung kanyang sinigaw? Ako pa rin ba? Oh. Tuloy mo na. Nagano pa na eh. Ano ang pakay mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Mother Tunying. Ano naman ang ginawa ni Jesus nung sumigaw ang masamang espiritu? Ano ang kanyang ginawa? Wala kang sound, Brother Tunying. Ay, naka-mute ka, yan. Wala ka rin sound. Yun lang, naka-unmute na siya pero wala pa rin Malayo yata yung kanyang ano eh. Yung microphone. microphone. Or baka nakakabit ng headphone. Headphone. Ayun. Ayun. Hello po. Yan, meron na. Ganun pala yun. Na-discover lang siya. Sabi po, ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Sa verse 26, Brother Hector, ano nangyari doon sa lalaking sinapian ng masamang espiritu? Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Nung makita ng mga tao ang ginawa ni Jesus, ano ang kanilang mga sinabi, Brother Alex? So, ang lahat ay namangha kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paano nangyari yun? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Okay. Brother Jones, verse 28. Dahil sa nangyari, ano nangyari kay Jesus sa buong Galilea? Dahil po sa nangyari, mabilis na kumalat sa buong Galilea sa pamamagitan ng mga marites ang balita tungkol kay Jesus. Ayun. Talagang may marites na noong pa. Sino po yung mga marites? Sino daw? May, Identify na. may Marisol din. Boy Abonda, nandun. Ano Ah. latest? May Marites, Marisol. Keywords, mga kapatid. Brother Alex, keyword. Sige po. Marites, Marites. Marites.
Share screen. Asan na yun? Ayan. Fourth Sunday yan. Nagtuturo. Nagtuturo, Ah, nagpaalis ng masamang espiritu. oo. Namangha. Namangha. Nagtuturo pala na dagdagan mo, nagtuturo ng may autoridad. Lalagay din po ba yung Marites? At kumalat ang news. Hindi talaga no, ang tawag dito, hindi talaga masasawata yung pagkalat ng balita. Hmm. Marites ba yun? Hindi, kasi sa mga panahon nila dati, wala namang ibang technology, di ba? Walang social radio, media, walang walang TV. radio. The Walang only cellphone. technology is by word of mouth. Okay. So By ano word pong of ilalagay natin doon? Paano natin siya sabihin? Kumalat ang balita? Tama po ba yun? Oo, Kinalat mabilis, ang balita. mabilis na kumalat Mabilis ang na nakumalat. kumalat Mabilis siya. ang balita tungkol sa ginawa ni Jesus. Tama po ba yan? Oo. Ano pa po? Namangha yung mga tao kasi wala pa silang nakitang ganong kakaiba. Turo, katuruan. Oh, Wala pa silang nakitang ganong katuruan. iba kasi yung style niya, no? Ah, Authority, hindi lang siya nagkikwento tungkol dun sa mga kasulatan. So, okay na Saka lang dapat siguro. maunawaan natin na nung panahon ni Jesus, wala pang remote control noon. Hindi tulad ng isang bulaang propeta dito na gumagamit ng remote control. Sa pagninto ng lindol, ng mga bagyo, ang remote control lang ang ginagamit niya. Hindi ba ididemanda na siya or tinatawag na siya sa Senado? tinatawag na nga eh. Oh, Kansilado na yung kanyang programa sa radio at saka sa TV. Pero may ibang verse din na nagpalaya si Jesus, pero pinagbintangan siya na yung kapangyarihan niya Mula Galing- kay Beelzebub. galing sa Beelzebul. demonyo. Opo. Galing sa demonyo. Okay, Beelzebul. Ah, Pero iba to, no? Hindi ito yon. Hindi yan. Eh, yan yun yung panahon na lumipat sa mga sa Mga mga pig. pork, sa mga pork yung Mga pork. ayoko kasi sabihin yung P word pork na lang ako, pork. Swine na lang, swine. PDF PDF. Pero dapat maunawain natin na antindi talaga ng masamang espiritu. Pumasok siya sa temple of God. Na sinagoga siya pumasok. Yes. So, ang sinasabi lang dito na ang demonyo Pwede. o sinasapian, siya pumasok na simbahan. Yung ayon din naman po sa mga sa mga nag-e-exorcist na pare, yung mga i-exorcise, dinadala po talaga sa simbahan para doon sila i-exercise. Mas yata mas conducive na sa simbahan sila dala Kasi holy ground yun eh. Holy ground. kesa sa bahay or somewhere. Yun yung nabasa po kasi akong ganun sa yun yata doon sa booklet na kay Father Sikia. Tsaka yung authority from the bishop, binibigay yung masamang exorcist, Opo. hindi sa mga ordinary Ay, priest. hindi po. Hindi. Meron talaga Pinipili. silang Ang tawag nila doon, holy priest. Kasi kailangan doon, banal ka para hindi ka pasukan ng masamang espiritu. parang ini-install sila or something, Meron silang mga ritual, may holy hour, katulad ng holy hour, meron silang regular confession, communion, going to mass, may prayer time, may scripture reading, ayan. Opo.
Ano pang na ano natin doon sa ano? Tingin ko, yan na. Pero, Unless may dadagdag pa. Ah, tama pa bang idagdag na ano, sumunod yung ano, yung masamang espiritu sa kanya? Yung kanyang Siguro yung next, kapangyarihan yung niya. Tama po ba? Sige po, hindi brother. siguro hindi siguro yung taong na nasapian ng demonyo, yun ang voluntary pumasok sa loob para siguro mawala Hmm. yung masamang espiritu sa kanya. Opo. Ganun yun. Opo. Mm. Ganun na nga po. So, Pero kaya kasi nalagay po ba natin na ano, yung kanyang kapangyarihan na magpalayas ng Yes. I ako, think so. nagpaalis na, no? Lagay ko na lang kapangyarihan na magpaalis. Pangyarihan. Magpalayas ng masamang espiritu. Kasi yung masamang espiritu, may pakay siya kung bakit niya pinuntahan si Jesus. Diba, tinanong niya, ano ang Tama. balak mo gawin sa amin? Tama. Ang intention kasi ng masamang espiritu is to malign the teaching of Christ. Okay. Yun ang gusto niyang, yun ang objective niya eh. Kasi di ba at that time nagtuturo si Kristo with much power or kapangyarihan. Kaya hanga yung mga nakikinig sa kanya. Pero yung pakay ng masamang espiritu is to malign Malign. yung turo ni Jesus. But the tables turned, no? Imbis na mamalain niya, naging ano pa, naging in-awe pa yung ano, namangha pa yung mga na Oo. witness doon sa Saka nangyari. doon pa lang, dapat maunawaan natin na even in the time of Christ, talagang meron ng evil one, di ba? Kaya hanggang ngayon, nandyan siya. Hmm. He can attack us in a subtle way. Hmm. That's why we have to be very, very careful and discerning. Mm. Di ba? Kasi, kahit na people who claims to be holy, baka mali yung itinuturo. So, dapat alamin natin yun. Mm. Di ba galing din sa mga sige, Brother Jun. Kasi, Oo. Alam mo yung pinost, maiba lang ako ng konti, magsesege lang ako ng konti. Yung pinost doon sa mga pamamaraan na para iwasan yung mga bagay-bagay. I just didn't know. Ngayon ko lang nalaman, yung panonood pala ng mga horror movies, Oo. Opo. pinagbabawal din pala yun. Kasi it's Ginagamit a siya. type of witchcraft, no? Mm. Yun yung pested din yun. Oh. Oo. Pero Kaya yung, ako, bumalik na lang ako sa panonood ng pornography. Kasi at least wala naman sinasabi sa mabuting balita na bawal yun. Isa din yun. sino nga ba ganun yung, ba? yung sa porn na, na Okay, demonyo okay. yun yatang, kung napanood niyo yung pelikula ni, Russell Crowe. Oo, Yun yung gladiator. Gladiator. Si Father Amort, The Pope's Exorcist. the Pope's Exorcist. Uh, Basta yung demonyo doon is about sa last. Asmodeus. Okay. Yun, Asmodeus. Asmodeus. Meron pa ba? May Mukhang pangalan wala talaga na. sila, no? Oo, meron. Meron pa ba? Wala na. Wala na po. Pwede na po tayong Sige. lumipat. First reading naman, Brother Alex. Okay, sige po. I will stop sharing na po. Hmm. First reading is from Deuteronomy 15 to 20. Ay, ang unang pagbasa ayon sa aklat ng Deuteronomio. Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh nang kayo'y nagkakatipon sa Sinai. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh, ni ipakita ang kakilakilabot na apoy na ito sapagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila. Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ay magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin
ay mananagot sa akin. Ngunit ang sinumang propetang magsalita para sa ibang Diyos o kaya'y magkunwaring nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad niyon ay dapat patayin. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Salamat Diyos. Okay. Sa verse 15, anong gagawin ni Yahweh sa mga Israelita? Brother Hector. Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. Okay. Bakit ginawa ni Yahweh ito? Na mag-raise up ng isang prophet sa mga Israelita. Sino po, bro? Brother Jerome. Yun po ang gusto ni Lord. Hindi. Hindi gusto ni Lord yun. Lumayas Ito ang ka, kaso- Satanas. Lumayas ka. Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh. Ngayon. Nang kayo'y nagkakatipon sa Sinai o yung Horeb, ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh. Ipakita ang kakilabot na apoy na ito sapagkat tiyak na mamamatay kami. Bakit kaya mamamatay sila? Ano naman ang sinabi ni Yahweh doon sa mga sinabi ng mga Israelita nung sila'y nasa Horeb? Brother June. Verse 17 na po. Opo. Opo, Hindi, verse 18 na. 18 na 17 po. po. 17 pa lang. 17 po. 17. Sige, 17. Kasi yung reaction po tinatanong dito eh. Reaction Kay na. Yahweh. Hmm. Kaya nung sinabi po ng ng mga tao na huwag na ninyong iparinig sa amin kasi nga tatakot silang mamatay. No? Kaya sabi naman ng Panginoon, tama yung sinabi nila. Yun yung verse 17. Hmm. Okay. Brother Tunying, sa verse 18, anong gagawin ni Yahweh sa mga Kaya pipili ako, sabi ng Yahweh, ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Okay. At ano naman ang mangyayari kung ang mga tao hindi makikinig sa mga propeta ng sinugo ng Panginoon? Brother Hector. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. Okay. Ano naman ang mangyayari sa propeta kung siya'y nagsasalita na hindi naayon sa nais ng Panginoon Diyos o nagsasalita siya sa ngalan ng ibang Panginoon? Father Alex. Ngunit ang sinumang propetang magsalita para sa ibang Diyos o kaya'y magkunwaring nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad niyon ay dapat patayin. Okay. Yikes. Okay. Ayun na. Okay, keywords na tayo mga kapatid. Tama po ba yun? Papatayin daw? Medyo nagtataka rin ako kasi iba yung nakalagay dito sa akin, Brad. Hazel Dye. Verse 20. May Ano po? karugtong siya, no? Di ba yung sinabi, ngunit ang sinumang propetang magsalita para sa ibang Diyos
Opo. Uy, kaya ay magkunwari nagsasalita Nagsasalita. para sa akin na tulad ni Kibuloy. Kibuloy. Ha? Hindi ko naman inatasan. At ang bulaang propetang ito, sabi rito sa aking aklat, ay dapat bago Patay. patayin, ipasaguni muna sa Kongreso. Yun ang ewan ko lang sa inyo kung pareho tayo ng ano. Kasi, Parang ano, no? Very prophetic yung ating pagbasa ngayon. maraming false prophet eh. Opo. Totoo. Yun yung word, Brother Butch, propeta. Bulaan. Hindi Propeta. bulaan, yung propeta. Kasi matutuwa ka rin, di ba, sinasabi dito na si Moises ay propeta. Propeta. Pero actually, si Moises gumamit din ng spokesperson eh. Opo. Di ba? Kasi Dahil stutterer siya eh. Moses is timid, mahihain siya. Mm. Kaya sinabi ng Diyos, gamitin mo yung kapatid mo, si Aaron. Aaron. Siya ang magiging spokesperson. Alam mo yung mga propeta, merong magandang description sa kanila. A prophet, no, afflicts afflicts the comfortable, but comforts the afflicted. Afflicted. Tama nga lang. Magaling na description. Propeta daw. Propeta. Tapos isa pa, nagtuturo ng kautusan ng Diyos. Isang commonality rin, prophecy din ito na sabi ni Moises, di ba? May susunod din sa aking propeta. Ang tinutukoy niya rito si Jesus eh. Correct. Jesus. Di ba? Kaya si Jesus na binanggit sa Ebanghelyo, siya rin yung related dito na sinasabi ni Moises. Sino nga po ba yung sumunod kay Moses na propeta? Joshua. Joshua. Yun po kaya ang gustong banggitin o ilarawan dito? Kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Gandang tanong. Kaya meron tong tinutukoy dito, hindi kaya si Jesus? Yun nga po Yun yung ang pagka-alam ko na si yun Jesus. po yung banggit niya ni Brother June. Hindi Pero kasi at bago- that time, di ba, Juan? Buhay na si Joshua eh. So, kumbaga parang siya na ang susunod kay Moses. Pero ito Siya, parang... right hand man ni Moses eh. Oo. Bakit Parang- si Kibuloy? Hindi pa boy si Kibuloy, pero sa aking aklat, binanggit siya. Di ba prophetic din yun? Tama. Diba? Kasi in between Moses and Jesus, marami kasi talaga mga dinesignate ng propeta. At naniniwala ko, hanggang panahon natin, meron talaga mga propetang dinesignate ng Diyos. Most Para probably tayo- si Jesus talaga po yung tinutukoy na propetang susunod kay Moses, di ba? Para sa akin Marami- lang, yun ang pananaw ko. Marami po kasing parallelism sa kanilang dalawa, di po ba? Kaya, hindi ba, kaya may ibang tao kay Jesus, the new Moses. Eh. Sa may ibang nabasa kong commentary. Ano po, Brother Hector? Kaya, New kaya Moses. Yung sa tawag mga kay Jesus, pangalan the ni new Jesus. Moses sa ibang commentary. Kay Felix Manalo, sino pumalit? So okay na po tayo dito sa wala pong problema yon, propetang Okay susunod po yan. kay Moses, walang iba. Ernesto po yan. Manalo. Tsaka yung yung banta sa mga bulaang propeta. Ayun, opo, banta Importante yun. sa mga bulaang propeta. Propeta. At saka yung Nabanggit. yung accountability, di ba? Warning kay- Oh, yun. Yun yung kasi you will hold them accountable Okay, if they are false prophet. okay. They are speaking na taliwas sa katuruan. Opo. Diba? So, sinasabi ito, Kibuloy shall die. Pareho rin ba tayo ng dito? Hindi hindi sa akin naman, dinugtungan. Bago siya patayin, kailangan ipatangguni muna sa Kongreso. Yun ang kaya nagiging totoo yan eh.
Ay, Kelly Soriano, sino pumalit? Si Daniel Daniel Rason. Rason po. To? Pamangkin niya. Daniel Rason. Daniel Rason. Opo. Ano bang Newscaster sa Channel 2 dati. Alam mo, talking about prophet, ito, ano ko lang, sarili ko lang ito para sa ating community na I am looking forward na isa sa magiging top leader natin o member ng council natin ay galing sa mahirap. Pag-isipan nyo mabuti ha. Kasi tingnan nyo yung mga leaders natin, even when the time that CFC pa tayo, most of them, or not, in fact, all of them belong to, not really very rich, no? Pero may katayuan sa buhay. Yun kasi can afford to give tithes eh. Pero sana may makita rin tayo in the future na galing sa mahirap. Kasi yun yung tinutumbok ng Diyos, di ba? Yung preferential work with the poor. Tama. Siyempre kung hindi ka nang galing sa kahirapan, paano mo may express yun? Tama. Di ba? Amen. Yun lang nung I was trying to reflect on prophets eh. Kasi meron akong isang may session akong sinasalihan. It talks about the prophets, different prophets. Hindi po ba nga si Jesus ay dumating ay na mahirap lang? sapsapan na siya? Yun nga po Yeah. yung Ang sinasabi. sinasabi ko kasi, Brad Tunying, na dito sa ating community, na we look forward na ang masama o ma-anoint ni God na maging isang top leader natin ay mahirap. Baka si Brother Tonying na yun. Hindi, si Brother Tunying, hindi mahirap yan, may kaya yan. May pagkababaero lang, pero may kaya yan kapatid natin yan. So, medyo matatagalan pa ang may kaya si Kuya Tunying. So ano po yung dito? Iduduktong po ba natin yung gospel at first reading? Paano po natin iduduktong? Yun po, yung provision ng sinasabi ni Moises na susunod sa kanya is Yung Christ. propetang nagtuturo ng Oo. kaligtasan. Is Christ. Okay. Yun yung connection. Apo. Highlight He ko was na lang pa. referring to Christ. Highlight Para ko sa na akin pa. yan yung Apo. pananaw ko yun. He was referring to Christ. Apo. Yun din po yung yun din sa kabila. Yun yung magduduktong. Okay. Tama po? Mm. Meron pa po ba tayo nakikita o okay na po tayo doon? Meron pa ba? Mga kapatid, kung wala na, punta naman tayo sa second reading. Maaga tayo. Ano nga ba second reading? Si brother? Sino ba nasabi ko? Ba director? Hindi yata ako. Eh, Brother Tunying yata. Brother Tunying, Brother second Tunying. reading. Opo. Sige po. Ikaw magdidikit lahat ha. Second verse sa gospel ha. Opo. Bawat talata po ay mapaliwanag ko. Galing nga. No? Bigyan mo rin ng konting background. Opo. Pero bago kayo magsimula, Kuya Tunying, Brother Jerome, may pasok ka ba bukas? Tatanong ko lang, Nasa Brother. UP ako Tatanong lang. Sige, Ay, tuloy ano lang naman po. po na yan? Sorry po, tuloy na nyo. Mag-excuse lang muna po ako. Kailangan kong mag-may go out. Ang second reading is taken from 1 Corinthians chapter 7 verses 32 to 35. Opo. Ito po ang sinasabi sa unang Korinto, Kabanata 7, mula po sa talata 32 hanggang 35. Ang sabi po, ibig ko kayong mailayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumik
pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay na sanlibutan ito sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsusumakitan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay ukol sa Panginoon sapagkat ibig niyang maitalaga na lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko ay madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita po ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. O, yung mga keywords natin. Di pa, mag-ano pa. Ang May nakalagay pa. dito sa akin, Brad Butch, Ay, kaya pala ako. sabi ni San Pablo, Magtanong. bago magtanong si Butch, kailangan muna niyang tanungin ang kanyang mga kasamahan. Ay, okay. Sige, susunod tayo dyan sa nakasulat dyan sa'yo. Sa versikulo 32, ano ang nais gawin ni San Pablo sa kanyang sinasabihan Para kanino po? sa mga lalaki? Brother Tunying. Ako po, Oh, ang ibig po ni San Pablo ay imalayo sa mga alalahanin sa buhay. Kasi ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang gawain ukol lang sa Panginoon. Sapagkat ibig niyang kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Sa versikulo 33, ano man sinabi ni Pablo tungkol sa lalaking may asawa? Brother Alex. Okay po. Ngunit, totoo po to, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Totoo ba yun? Oo, totoong-totoo yan. Tama po Kaya yun. Brother Ayan. Kunying, dapat daw wag na kayong mag-asawa, sabi doon sa unang talata. Yan kasinungalingan yan, Brother Alex. Yan ay kasinungalingan. At tutol si Kuya Tunying dyan. Hindi galing sa Diyos yan. Galing sa Pablo yan. Bahala kayo. Maliwanag yun ha, hindi ako nagsulat noon. Okay. Sa talata 24, ano sinabi ni San Pablo tungkol sa lalaking may asawa? Brother, Hector. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayon din naman ang pinagkakabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon.
Subalit ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Ayun. Thank you. Sa talata 35, Brother Jerome, Sinabi ko, ay wala pa pala. ano ang nais San Pablo doon sa kanyang mga sinasabihan? Ano po yung Ano ang nais nice? ni San Pablo doon sa kanyang sinasabihan? Sinabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Yan ang Amen. O, yan na. Susunod ko na ngayon yung ating mga keywords. Brother Alex. makapaglingkod sa Panginoon. Go ahead po. Paglilingkod sa Panginoon. Tsaka yung tamang saloobin, saloobing Kristiyano, Ano po yan? tungkol sa estado sa buhay. Buhay mag-asawa at yung walang asawa. Sorry po, Brother John, di ko nakuha yung medyo... Tamang saloobin. Saloobin, no? Sa estado sa buhay. Semicolon, tungkol sa buhay may asawa at walang asawa. Yung kasi ang buod eh. Ito ang talagang sinasabi ni Kuya Tonying, mahirap itahi dun sa dalawang readings kanina. Oo, layo eh. Di ba ang layo? Ang naiisip ko lang dito, kung ang asawa ay hindi masuportahan ang kanyang kapwa-asawa o irog, malamang pwede siyang sapian ng masamang espiritu. Yun ang nakikita kong relasyon. Kanya pala si Brother Tunying tumitingin sa... Hindi, beauty Amen. lang si Kuya Tonying, Brother Boots. Kaya ako, makita ko lang asawa ko, lumalayo ako eh. Hindi kumahawa ako. Di ba? Yun ang pananaw ko lang. Pananaw ko lang naman yun. Brother Tunying, meron ka bang masasabi, Brother Tunying? Meron naman konti. Alalahanin po natin na si Pablo ay sumulat sa mga taga-Korinto. Alam naman natin kung ano yung Korinto eh. Nandiyan dyan yung mga astig. Taga-Korinto pala kayo eh. Taga-Corinth pala kayo. Ang sosyal naman. Di ba? Yan ang, Tawa ni Brother Jun, oh, tingnan mo. Corinthian ka pala. Ang sosyal mo. Brother John, saan ba ang Corinto ngayon? Anong bansa? Turkey? nasa Lower Macedonia yan, yung Turkey ngayon. Bali, ang Korinto po ay pero sa atin po sa Pilipinas, siya po ay makikita sa gitna ng Pegasus sa Lexus. Corinthians. Ano po yan? Pegasus po. Akala ko sa Corinthian Garden. Corinthian Garden. Iba yung iba yung Corinthian Plaza na subdivision. Iba yun. Akala ko yung posh na subdivision. Yung Hindi, Corinthian Garden. Plaza yun, brother. Corinthian Plaza yun. Sa may bandang EDSA yun eh. Corinthian Garden, ano? Hindi ka makakapasok doon kung wala kang ano eh. Dito medyo discreet yung sinasabi ni San Pablo. Kaya meron nga tayong mga madre. Meron tayong mga Hari. babae na who chose to be in single Single blessedness. Yeah? May mga Kahit ganun sa- single blessedness. Kahit sa mga lalaki po, may mga brothers na hindi talaga nag-aasawa. Meron rin yan. Merong congregation ang Lasal, mga Salesian Brothers, na Parang si ano, di ba? sila, they bowed to celibacy, pero hindi sila pare. Parang si Basil Valdez, di ba? Ganon. Parang brother siya eh. Sa Brother Boots, si Brother Pidyong, di ba? Jesuit. Brother Pidio? Hindi, pero hindi Lasalista yun. Atenista yun. Oh, baka Jesuit yun. Jesuit brother. Katekista.
Katikista. Single for life. Ano na po? Yung So, sinabi kong hindi natin madudugtong talaga, no? Yung second reading. makapaglingkod sa Panginoon. Makapaglingkod sa Panginoon. Meron naman pong meron akong nakitang kaugnayan niyan sa gospel. Kasi tayong si Kristo, nung dumating siya, nagsimula siyang mangaral, di ba pa, namangha yung mga iskriba. Kasi iba ang pagtuturo ni Jesus nung siya ay nangangaral. Ang mga pangaral niya nanggagaling sa kanyang puso, sa kanyang isipan, sapagkat siya yung Diyos na gumawa ng mga aral eh. Parables. Gumamit siya. Samantalang yung mga eskriba, nagtuturo lang yun sa pamamagitan kung ano lang nabasa nila doon sa lumang tipan. Kaya ibang-iba ang otoridad ni Jesus sa pagtuturo. Si Jesus, ang tinuturo niya yung siya yung puso niya, yung pagka-Diyos niya. Ang eskriba, ang tinuturo kung ano yung nabasa niya doon sa lumang tipan. 613 laws. Ngayon dito naman sa Korinto, parang may sinasabi rin si Pablo na kayong mga binata, walang asawa, magiging kalugod-lugod ang Diyos sa inyo kapag kayo ay nagsiservice kayo o kaya mga misyonaryo kayo, mas marami kayong maituturo dahil wala kayong iniintinding mga asawa at mga anak ay panaaral, pagbibili nyo ng mga kung ano-anong mga lipstick at pagpapaganda ng asawa nyo. Yun ang kaugnayan po nun. Kapag ikaw ay walang asawa at wala kang ibang pinaglilingkuran kundi ang Diyos, mas kamangha-mangha ang iyong mga aral. Karamihan po kasi sa mga turo sa second reading, mahirap kasi talagang itahi yan sa gospel at sa first. Kasi mostly, ang second reading is a response. A response from the events happening on the gospel and the first reading. So kung yun ang gagamitin kong guide, siguro ang magandang connection dito, kung yun ang response na sinasabi ni San Pablo, dapat nakatuon tayo sa mga bagay-bagay na kaanya-anyaya sa Panginoon. Di ba? Kasi dito binanggit ni San Pablo yung may asawa at hindi may asawa. Kung ano yung dapat para hindi maging aburido o makabuluhan din ang buhay nila. Yun ang nakikita kong connection. Kasi ang layo Jesus is celibate. Yung Walang sinabi asawa. ni Brother Tunying, Saint yung Paul, iba wala sa rin kanila, asawa. walang asawa. No? Lahat So, ng mga disciple. Paano naman yung mga may asawa? Kailangan nila. Pero pag-isipan niyo rin yung sinabi ko na kapag hindi marunong sumuporta ang katuwang mo, baka nasasapian. Baka lang Aray! naman. Alex, tinamaan ako Baka doon lang naman. Wala po akong sinasabi. Yun ang aking pananaw. Kasi nga, nagkaroon kami ng, ito, sharing na lang, kung pwede lang, konti-konti lang ito. Nagkaroon kami ng reunion ng mga patid natin sa CFC. Kinokonta nila ako na, bakit hindi mo pinilit yung asawa mong sumama? Dati couple naman kayo. Hindi po pwede sa akin yan. Ganun yung kanilang pananaw. Hindi po pwede sa akin yan. So sabi ko, hindi. Bagamat
may headship and submission tayo, at the end of the day, decision pa rin niya yun. Naisip lang niya na sa simbahan maglingkod, so okay lang. Kaya nga napag-isip-isip ko, kung yun lang talaga sagang bagay, ang kanyang pakay, hindi ko na sana siya pinakasalan. Naghanap na lang ako ng madre. Yung isa pang single na dedicated nakurap pa Kasi tuloy. kuya, wala pang singles for Christ noon nung nagkatawa kami. Wala pa Bro, yan nga po ang sinasabi ko noon pa na kapag ang ating liturgy ay walang solemnity, sabi ordinary day lang talaga, yung second reading ay wala po talagang halos kaugnayan sa gospel at saka sa first. Palagi yung gospel at saka first talagang dikit talaga yon. Kaya si Father Gustilo, kapag nag-LBS sila, pagka ordinary day walang solemnity, hindi nila tinitake up ang second reading. Meron na po ba kayong nabuong hibla? Wala pa po. Pero ang isa pang connection kasi na medyo nagtataka rin ako, ito pong fourth Sunday, ang tinatawag po natin yan, National Bible Sunday. Correct. Ito'y tungkol sa mabuting balita. Pero mapapansin nyo, yung mga readings natin, hindi katulad ng kapistahan ng Santo Niño, talagang may nilaan ang simbahan ng Pilipinas, mga readings para sa Santo Niño. Dito, hindi, no? Walang kinalaman yung mga readings para sa National Bible Sunday. Meron siya. Meron ako nakikita. Ano Kasi yung Brother Dero? Authority. Kasi yung word, Teaching with authority. Lord is word Word. Jesus is the word. Yun nga, yung authority ni Jesus as the word. So he speak as a Bible itself. Well, Sa akin po, I don't know po kung tama po yung aking hinagap. Kasi yun nga po sinasabi natin na yung pagdiriwang ay National Bible Sunday. Sa atin lang po yun. Tama po ba sa ang pagkakaintindi ko? Tama, Sa brother. atin Parang lang yung po. Santo Niño. Di ba yung Ako. Santo Niño? Opo. Iba yung readings natin, hindi yung Hebrews, kundi yung para sa Santo Niño. Opo, pero kung mapapansin nyo, ito, ang sinunod niya talaga, yung fourth Sunday na reading para sa Universal Church. Hindi siya yung iba yung mga readings dahil tayo binigyan ng ano doon para sa Santo Niño, di ba? Oh, Binigyan tayo ng I was authority looking to- forward sana Opo. na yung mga reading, lalo sa first reading, hindi galing sa Deuteronomy, kundi galing sa Leviticus. Dahil Mhm. nandun yung law di ba? Mhm. May relation sana yan. Pero siyempre, hindi naman ako obispo. Kaya may sarili silang deserve. Tsaka nakasaad na yan Opo. Yung nga apat na evangelist, di ba? Mhm. Dito kay San Marcos, para sa kanya, ang unang himalang ginawa ni Kristo ay pagpapaalis ng masamang espiritu. Pero kay Juan, kay San Juan, ang unang himala na ginawa ni Jesus ay yung wedding at Cana. Yeah? So, Mhm. yun naman kay St. Luke, ano naman, yung feeding of the multitude. So, may kanya-kanya silang, depende sa kanilang mga presensya. Emphasis. Opo. Oo, yung nung emphasis kasama nila. nila si Jesus. Opo. Yun lang. Siguro sa yun yung Himla, tumimo yes. sa kanila. Oo, correct. Sa Himla na tayo. So, hayaan niyo pong basahin ko yung Salmong Tugunan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Diba? Pagtuturo na may otoridad. Yan. Tama yun, pagtuturo na may otoridad. Oh, may kanta Ang rin yan, kanyang- Brad, ha? May kanta yan. If today you hear His voice, harden not your heart. Yeah? Kanta yan Kanta yan. Kaya nga, dapat balikan natin yung ating glory songbook para maalala natin. Alam mo, Brother Bush, maiba lang ako. Binanggit na rin yan salmo, yung mga kanta. Bakit tayo sa mga servant,
karamihan ng mga kinakanta natin, paulit-ulit na lang, yun na lang, brother, no? Ah, Sana merong mag-introduce sa atin na, hindi ko sinasabing bago, May Sabi ko back yung basic. mga iba naman na, na kanta. ah. Kasi dati meron tayong mga composer saka gumagawa talaga ng lyrics saka ng rhythm yung siyempre Siguro, lyrics lang meron. ang gusto siguro ni Brother Jun, balikan natin yung mga dati. Di ba? Magaganda na yung kanta nung dati eh. Oo. Hindi katulad ng mga Hillsong, mga ano, may mga kanta tayo dati na ano eh. Yung iba nga actually, kailan ko lang din na nadinig, pero maganda siya. Alam niyo kasi, kasama sa turo natin sa corporate worship, na yung mga kanta, Iya, discernment ng household leader yon o yung worship leader for that matter. Kung general attendance, worship leader. Share ko lang sa inyo dahil wala naman dito si Bambi. Nung si Maricar, head siya ng events natin dati sa si Shepsi. Ako worship leader noon sa weekend retreat. Sabi niya, Tito, ito yung mga kakantahin natin sa worship song, sa worship ninyo. Sabi ko, Car, baka po pwede na, alam mo naman, ang teaching natin, ang discernment na susunod the sa worship leader, kung meron na siyang handa, na i-coordinate ko na sa music ministry natin na ito ang para sa akin, ang discernment ko para sa mga kakantahin natin. Kasi, bro, yung exhortation, di naman nila alam eh. Yeah. Ikaw lang ang nakakalam nun eh. Yung worship leader. Di ba? Kailangan mo itahi yung exhortation doon sa worship songs mo. Songs. Dapat nakadikit doon. Yes. So, it's only the worship leader, pagka may household tayo, it's only the household then who can discern what are the songs to be sung. Basic Yun yun. Kaya may wisdom eh. May wisdom yung mga ganun eh. Di ba? Nakatira mo si Kokoy, Abia, pagka nagwo-worship yan, pagkakita mo yung kanyang worship, related doon sa worship songs. Oo. Kaso nung si Kuya Jack Burgoyne, active pa sa sound system natin, mapapansin nyo po yung kanyang equalizer, yung treble, meron ng lagari. May lagari yun. Kasi hindi niya mataas yung treble pag si Kokoy nagsasalita eh. Puro bass. Puro bass. Nasa pinakamababa na yung bass niya. Tapos yung treble, nilalagari pa niya yung slider para umabot, tumaas ng konti yung... Hindi talaga kaya eh. Hindi kaya. Kamusta nga pala yung asawa ni Jack Burgoyne? Di ba may sakit din yun? Okay pa si Peggy, brother. Si Okay Jack may Alzheimer's na. Oo. Sister Peggy kasi nag-remission din niya. May sakit yan eh. May cancer din yan sa breast, di ba? Pero yung leaders ko, hindi ko po siya napansin. Hindi ko po siya nakita. Si Kuya Lachi nga, hindi ko rin nakita eh. Okay, Bro, si Kuya Lachi. natin? Brother Tunying, meron nakita. Yung pong gospel acclamation is bayang nasa kadiliman sa lilim ng kamatayan, ngayoy naliliwanagan. Tungkol sa ilaw yan eh. Di ba? Kristo, ang ilaw. Kanta rin yan eh. Di ba? You came down from the dark. Naging yung kanta niyan, yan yung naging parang front act ng Coldplay. Ikaw ang ilaw, 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 di ba? Yung ba yung kanta ng Ere yata, ere. Yung Coldplay, di ba? Meron siyang inimbitang Filipino banda na doon sa Talaga? second concert. Oo. Kinanta Natanong, hindi naman nagkwento yung anak ko eh. Basta nanood lang, hindi naman nagkwento. Magiba lang ako eh. Habang nag-iisip sila ng hibla. Nanood kasi anak ko eh. Tama yung boyfriend niya. Sabi ko, kano ba yung ticket na binili niyo? Huwag kang mabibigla. 15,000. Muntik na ako nahulog. Bro, ganun talaga ang presyo ng mga ticket na binibili ng mga bata. Ako din nagigitla nga ako eh. Grabe. Tapos yung 11,000 daw, pwede ka sa harapan, pero nakatayo ka ng buong session. 11,000 yun.
Opo. Kaya ako, ini-anticipate ko na nga yung pinaplano ni Brother Tone Mm. na concert natin. Mm. Bala ko i-suggest, Brother Alex, kaya nga sayang, hindi ako naka-attend ng ating service meeting. Opo. Sa arena natin gawin, sa dami. Kasi yung pag nabalitaan ng mga handmaids, ito lang, na Para si Kuya magkasya. Tony ay kakanta doon sa ating concert, baka mapuno na yung ticket sa Dumugin, handmaids lang. ano? Sa handmaids lang, ha? Ganong katindi ang magnetism ng ating kapatid. Kaya balik natin sa hibla. O, sige po, game na po. Meron po ba kayong... Hindi ko Si ano daw, hindi ba, Brother Alex, may May nakita chat si na ba? Jerome. Brother Jerome, meron ka May chat. nakita ka mo. Na-chat na ba makapaglingkod sa Panginoon? Wala pang iba? Meron pa po ba? Meron, yung parang proseso, pinadala, dahil Mhm. propeta, di ba? Mhm. Pinakinggan, Merong palaging Ha? pinapadalah Panginoon tapos, Diyos. pagkatapos pinadala, pinakinggan, sinunod. Sinunod yung sinabi, tapos sinamba, and later on, naglingkod. Meron na bang sinulat? Ayan, tayo ay maglingkod na malugod. Oo. Ito po, lalagay ko lang itong Actually, Okay, maglingkod tama rin yun. ng buong puso upang maluwag ang Panginoon. nakikita Kasi niyo yan po. yung end result, di ba? End result yun yung service. Opo. Pero bakit ba tayo naglilingkod? Kasi nga, merong pinadala at napakinggan natin yung kanyang katuruan na yun ang gusto ng Diyos, sinunod natin Diyos, sinamba natin siya bago tayo maglingkod. Kasi hindi tayo pwede maglingkod sa isang Diyos na hindi naman tayo naniniwala eh. So, paano niyo po sige po. Ginawa ko lang by word, Brad. Pinadala, pinakinggan, sinunod, sinamba, at naglingkod. Yun lang. Mga one word lang, single word. Yun, pwede na. Di ba? At Hindi ko na sa ilalagay. Panginoon. Hindi ko na ilalagay kapatid yung Baka- sinapian. Naglingkod. Kasi Huwag na yun. sa asawa natin yun. Sa asawa natin. Hindi yun sa atin. Wag, Tayo hindi naman, ay ano. sumusunod sa gabay ng Diyos. Ang tangi lang sumasapi ay ang banal na espiritu. Wag naman yung iba. Yan ang akin rin. Kaya nga, yung sinasabi ni Kuya Frank, the problem right now is bishops against bishops, cardinals against cardinals. Yeah? Totoo. And these are holy people. We look to them as holy people. But bakit gano'n? Hindi sila in consanguinity or nagkakaisa. Pero Iba-iba ang interpretasyon. gaya po ng nasasabi din, hold fast to your faith. Kasi naman yan na-prophesy naman yan na darating talaga itong ganito. Disunity sa church eh. Di ba ang Nakita yan, nakita. di ba sinabi ang titirahin ng demonyo, marriage, tinira na. Family, tinitira na rin. Same sex. Ngayon naman, simbahan. Tama si Brother Bush. Yun talaga tinutumbok ng evil one. Kaya take heed po at tayo dapat na maging steadfast sa ating faith. Kaya pag naglalambing si Mrs., yung yayakapin niya, lumayo ka Satanas, lumayo ka. Wag naman, kau talaga. In-exorcise ka pala eh. Dahil lang iniisip mo ay hindi maka-Diyos. Katuloy. Reflection question. Paano makapaglilingkod ng buong puso sa Panginoon? Di sumali ka sa mga servants of the Lord. Yan. Paano kung babae? Di handmaid. Do we listen to Jesus' words which are authoritative? May katanungan lang ako na hindi related dito kasi curious lang ako. Kasi marami tayong LC.
L, LCSC. share cry sa mga pulis, sa mga military, if they will opt to join our community, dadagdag na lang natin yung 2 panayam, ganun ba? Isa na lang po. Isa na lang. 6 na lang po. Yung about Para the sa kanila community. lang yun. Okay. Sige. Yung baptism lang ng Holy Spirit. Hindi, yung ano, Hindi yung po. Hindi daw eh. about the community. Yun About sa the community po. Kasi naging balitaktakan din namin to nung reunion namin ng mga kapatid natin sa CFC. Hmm. Ang posisyon ko sa kanila, hindi kasi pinipilit natin yung mga pagka last in dedication na, binibigyan na natin ng covenant card. Kung ayaw nga, hindi natin dapat pilitin. Sabi nila, hindi, Kasi habol membership eh. tinatanong na naman natin sila kung sasali sila eh. Sumagot ba? Hindi sila sumagot dahil nahihiya nga eh. Kaya nga Kasi sabi ko sa hindi nila kanila, naintindihan. yes, hindi pa sila fully committed. Oo. Kaya nga kung ako lang ang masusunod, pagka natapos sila sa commitment nila to be members of our community, dapat pasukan na kagad ng household yan para i-review. Yan, tama. Tama ka doon, bro. Oo, Yun ang pagka topics bigyan natin kagad eh. sila ng household. Oo, yung first topics ng mga household is yung review ng CLP para lalo nilang mainunawaan at they can ask further questions kasi it's already reduced to household na lang. So hindi na mahihiya yun. Ano yung hamon natin? Tama yung sinabi ni Kuya Tonying na ikayating maging miyembro ng servants. Magbasa ng salita Nabanggit ng ko Diyos rin to kay araw-araw. Brother Alex eh. Meron kasing duality, di ba? Ang tawag ng ating sa mga leaders natin, mga servants. Pero ang tawag natin sa ating ministry, servants din. Kasi ngayon po, Kaya nga, ang tawag sa atin, servant. kasi Yung nga ngayon po din, eh. ngayon din po kasi yung mga leaders ang tawag na talaga servant leaders. So, pero ako, gusto ko yun. Maganda yun. Hindi chapter head, Opo. kundi chapter servant. Yeah. Yun ang maganda, yung word na servant para ma-inculcate talaga sa isipan natin na tagapaglingkod tayo kahit leader Yes. tayo. Opo, yun po yung inano talaga. Ganyan na po talaga ngayon, inalis na yung leader, ginawa ng servant. Kaya lahat, CS na lahat yung mga chapter servant. Hindi na po chapter leader, chapter servant. Kaya kung mapapansin niyo po yung household leadership training, ngayon household servant training. Household servant training. Siguro, Tama ba? Brother Jerome, mas Is na maganda pa yung HLP, hamon sumama sa isang LBS eh. LBS, magdala. Yun eh, kasi salita ng Diyos yun. Sumali sa isang LBS, umiwas sa LBS ng mga servant dahil merong isang tao doon na puro katarantaduhan lang ang itinuturo. Di naman. Iba daw yung kanyang Biblia sa Biblia ng mga kapatid niya. Nagbibigay ng insight. Sabi ng misis. Magbasa Ano ng din, salita ng Diyos, sumali sa isang LBS. Mali sa isang. O magdala ng isang. Mag-imbita. Or Magdala ng the prophet as Magdala ng mga sasali sa servants at wag sa handmaids. LBS. we ask Jesus to exorcise our sins. Our spouse, Jerome? Our sins. Okay. Brother Butch, doon sa Leaders Conference, kinongratulate pa ako ni Ate Menchi, Ano sabi? Sabi niya, Brother Jung, congrats sa servants, Ang ganda ng evangelization report niyo. Sabi ni Ate Menchi. Tama po ba yan? Sinulat ko?
Brother Jerome? Kanya kailangan tayo lahat mag-participate sa LCSC. Or we ask Jesus to heal our sins. Pwede rin O to heal? exercise. To heal, pwede rin. To heal. May kanta rin yan. Di ba Brother, exorcise the Alex? evil one and then forgive our sins? To heal our sins. To heal us and forgive. Our sins. Heals. Sayang, Ah, tinanggal tama na po. yung word na exercise. Eh. May kanta sana ako dyan. Sige, tuloy mo na yung kata mo, Brother John. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Nag-exercise ka ba ba? Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Magbasa ng salita ng Diyos, sumali sa isang LBS, magdala ng mga sasali sa servant. Daming hamon niya, mga kapatid. Baka hindi natin maganapan dyan. Gampanan. Ang magampanan na natin, yung ginagawa na natin ngayon, LBS. Ako po masaya kasi since nung December, nung may pinost po regarding dun sa yung pagbasa ba nung chapters kasi pag by the time na 24 na matatapos mo yung Luke, at least kilala mo kung sino yung pinagdidiwang natin for Christmas. Tinuloy po namin yung mag-asawa. So up to now, kami po ay nagbabasa ng nasa ano na kami ngayon, nasa Matthew. So I am so happy, no. At least nabigyan kami. Alam niyo yung medyo, siyempre matagal kami hindi magkasama. Yung mahirap yung yung basta na lang Pero this time, parang andali na kayong dalawa, sabay kayong nagbabasa, sabay kayong nagdadasal. Nga, maganda yan, bro. Yun po yung yung aking ikinagagalak talaga. Yan ang magandang Maganda sharing. yan, magandang Opo. practice yun. Yeah. At Well, yeah, ipagdasal mo we rin pray- na Ang tawag dyan, magiging one mind and one heart kayong dalawa. Yes, we pray for everyone and everything kasi kailangan na talaga ngayon dahil we really have to pray for the atonement not only of our sins but for the whole world. Ayos. Oo. 3 o'clock. pero napakaganda talaga na kasama mo talaga yung asawa mo sa community. Yes. Tingin ko, yun ang ating pareho nating parang Hmm. disappointment. Pero sa akin po, iniintindi ko na lang kasi mas mainam na ito na siya ay supportive Oo. para sa akin. Pero hindi ba Hindi siya sa isip mo na bakit pa ako umuwi rito sa Pilipinas kung ganun na lang? Sana doon na lang ako nanatili sa girlfriend ko sa Dubai. wala akong girlfriend, excuse me. Sinungaling! Alam nga naman sabihin boyfriend. Satanas, lumayo ka. Get Alam behind mo, me. mahirap yan, Get Lex. behind me, Alam mo, Satan. ito lang, habang total, patapos na rin tayo, wala pa namang O nga, alas maaga 10, tayo no? ngayon. Maaga tayo na yun eh. Wala pang alas 10. No? Alam mo, nung Recorded nasa Israel ako, 1 month ako doon. Kasi nga, hindi basta-basta pwede magkaroon ng general gathering para magturo ka. So, ano nangyayari? Binabahay-bahay ko sila. Wow, para At dahil ako lang ang mag-isa, Oh. pati yung mga singles natin, mga handmaids natin, no? Yes, binahay. Nagkakaroon kami ng pero pagka humingi sila sa akin ng dialogue, I always ask them kung po pwede ang venue sa common place. Yung sa restaurant o sa di ba? Yeah, to avoid Ang temptation. napapansin ko lang sa kanila, karamihan nga, lalo na yung mga handmaids natin, no, na sabi nila, bakit ganyan, Brother June? Nagkakandahirap kami rito para kumita, pinapadala namin sa Pilipinas yung aming kinita para masuporta ng pamilya namin. Subalit nalalaman namin later on na yung asawa namin sa iba naman ginagastos. Yung kung kaya nilang gawin, ito mabigat, Brad. Kung kaya nilang gawin magloko, kaya rin naman namin dito. Patay kang bata ka. Kasi brother, let's face it, yun ang reality. Yeah, Mawala Sin ka over sin. tulad ni Brother Alex na ilang taon nawawala. Alangan naman hindi, unless na member siya ng LGBT, no?
Pero hindi, lalaki-lalaki yung kapatid natin to. Hindi natin may iwasan kasi na matukso. Oh, magaling pa Marami kumanta. Marami May po celibacy talaga. dyan, second reading. Yeah. Di ba Oo, celibacy yun? oo, Syllabus totoo yun. yun, Yun. totoo yun. Totoo. Totoo, yun May, nasa may ano pagbasa nga natin dyan eh. ngayon. Nung si Pope John Paul II at saka si Pope Benedict, wala na si Pope Benedict sa atin, pumunta na sa langit, sabi nila kay San Pedro, sabi niya, yung po bang mga katanungan namin na kami mismo ang tinatanong pero hindi namin masagot, katulad nung 3 persons in one God, meron po bang sagot dito sa langit na? Sabi ni San Pedro, abay, oo, meron tayo ditong silid-aralan o library na pwede niyong makita sa mga aklat yung mga questions at may kalakip na kasagutan. Kodiko. So, yun ang ginawa nila. Pumunta na sila doon sa library at after a moment, narinig nila yung hagulgul ni Pope John Paul at ni Pope Benedict. No? Kasi yung topic nila, nilagay nila doon sa chapter about priesthood. Priesthood. No? Nakita nila doon sa pagiging isang pare na a priest should be celebrate. Akala kasi basa Celebrate. nila rito sa mundo, celebrate. May typo error. May typo error din dito sa Typographical. mundo. Oo. Ang nakalagay sa langit, celebrate. Ikaw talaga. Kaya iyak sila. Ano? Mali yung nabasa. Di ba, mabalik po tayo. Sa ano naman talaga, marami po talaga, kung papadala ka talaga sa tukso, yung malayo ka sa pamilya, marami talaga po. Kasi mismo sa may community, naranasan namin na nasa servants, naakay na nasa community na Pero ganun pa man, nagpadala pa rin sa tentasyon. Hindi At- kasi Brad, hindi mo masisi, di ba? Ang Nilagay sabi sa ko- akin ng mga servants, Hmm. Brad, paano ko yung manok na lumalapit sa palay? Ako'y mahina lang, tao din ako. Hindi totoo, di sa realities. Ha? Ah. Ang aking problema, kung paano ko sila sasagutin. Di ba? Paano Yun, sila? totoo. Ang sinabi ko lang doon sa mga sisters natin, hindi po natin pwede palitan ang isang maling gawain Yun. sa isang maling gawain din. Totoo. Totoo. Pero doon talaga magtataka nga Kasi nakilala namin yung yung asawa, maayos yung asawa at ang malungkot pa nga doon, yung ipinalit niya doon sa asawa, napakalayo ng itsura doon sa tunay niya asawa. Sorry po, hindi sa nagja-judge pero Ito, nangyari ito na malapit din. I will just mention it na sector-wide na lang, sector namin. Bro, within community. Kasama niya sa household. Ang naging kalaguyo niya, yung asawa ng kanyang household member. Nangyayari yun kasi antindi talaga. Antindi ng Hindi ba kay Kuya Tonying? Si Kuya Tonying, kinaiingitan ko dahil byudo na nga So, Talaga, tama may nga. legal siyang Ang pakiusap ko lang sa kapatid natin, huwag niyang papatulan ang mga handmaids na may buhay pa yung asawa. Yun. Huwag niyang papatulan kasi yan adultery yan, kasalanan yan. Yung nga sabi nyo nga, di ba, doon sa natin, sa gospel natin, na ang masamang espiritu ay totoo at saka Correct. nandito, ever present talaga siya. Karamihan po ng handmaid, walang mga asawa. Byuda. Correct. Sara- Saka Brad, isa pang double standard. Yung mga byuda, pagka naging handmaid siya, they remain as widow, bihira sila nag-iisip na mag-asawa ulit. Pero tayo, mga lalaki, di ba? Minsan nga, wala pang 1 taon na matay ang asawa natin, ikakasal na tayo sa iba Bakit gano'n? No? Parang double standard. No? Iba po kasi ang damdamin ng babae kaysa sa lalaki. Pero ano po yan, case-to-case basis. Yung sumalangit na wang kapatid natin na pinuntahan ko nga yung wake si Tito Romel,
Hindi po, naalagaan niya pa si tita for 8 months. Dahil cancer din po si tita eh. And then, nabuhay pa siya for ilang taon din. Ito nga, recently lang siya namatay because of nasopharyngeal cancer din. Oh. Hindi po siya Baka- talaga naghanap. He remained faithful talaga kahit up to the end. Hindi siya talaga naghanap. Bata pa si Tito Romel. Kaedad ko lang siya mga almost 62. Magsi-62 po. OFW din, bro. Opo, pero nauna siyang umuwi nga dahil talagang in-encourage na namin siya umuwi dahil at that time, yung Yung wife sitwasyon niya ng asawa niya. was diagnosed already of peritoneal carcinoma. And ang staging mataas na. Hindi ko lang sa kanya masabi na to. Talagang kailangan mo na umuwi kasi baka hindi mo abutan yung asawa mo. Pero at least he heed our advice. Nakauwi siya but fortunately or unfortunately, 8 months lang niya more or less na naalagaan si tita o nakasama. And according dun sa anak nga, nung nando kami sa wake, that is the longest time that they have been together all throughout their married life. Nakakalungkot, di ba? 30 years po siya sa almost 30 years siya sa Riyadh. Kaya Kung Alex, ako alam po, mo, 20 siya, I'm not 30. proud. I'm not proud sa ating mga OFW. Hindi ko pinangangalandakan yan. Kasi hindi nila na-realize yung hirap ng mga ano. Hindi naman naalis ng bansa yan kung walang trabaho dito. Kung meron kung meron Diba? maganda. Totoo. Kawawa naman eh. Yun, nakakaingit Kawawa yung po. sinabi mo. Umuwi siya para paglingkuran ng asawa niya. Yung niya. asawa ko, nung nalaman na diabetic na ako, tapos natanggalan pa ako ng kidney, nagpa-party sa mga kasama niya. Parang pagdiriwang daw. Sabi ko, buhay pa ako, sweetheart. Buhay pa ako. Eh baka yun ang pinagdiriwang ikaw naman, Brother June. Pinagdiriwang nabuhay. na you're alive and well. Diba? Hindi, medyo re-rephrase ko lang yan. Pinagdiriwang niya na bakit buhay pa. Bakit buhay pa? Ikaw talaga. No, I know naman na alam ko na Mahal mo. mahal na mahal mo ang asawa mo. Hindi, talaga ano lang. Thanksgiving pagka naiisip celebration. ko na, di ba? Amen. Kasi nung kinokontra ko ng mga kapatid natin, iba yung kanilang panahon. Hindi pwede mangyari yan. Dapat i-assert mo yung posisyon mo as head of the family and as a husband. Sabi ko sa kanila, Brad, sabi ko, hindi pwede mangyari yan eh. Kasi nga, sabi ko, hindi mo naman pwedeng pilitin. Mas masakit dahil hindi ka tulad sa inyo Lex, from the very beginning, hindi talaga member ng community asawa mo. Apo. Di ba? So, Hindi siya talaga. ang objective mo lang, mahikayat siya na maging member. Pero kami, na member ng community at leaders at that, may pinapastol, we can no longer be a good example. Noong naging coordinator Singles for Christ, sabi sa amin ng Singles, sabi ko, mga kapatid, dapat malaman nyo na ang Singles for Christ is a transition ministry. It is not a permanent ministry like servants of the Lord or handmaids. Yeah. We are there to guide you so that when you enter marital status, medyo matatag na, di ba? Matatag na. Nagtataka lang ako sa inyo mga kapatid, bakit hindi nyo naisip na mag-asawa na matagal na kayong mag-boyfriend, girlfriend? Sabi ba naman sa akin, Kuya John, kasi minsan napapansin namin na kahit nasa community, may nakikita kaming couples, nag-aaway sa harapan namin. Paano pa namin masasabi? Paano pa namin magiging inspirasyon nila? Hindi magandang halimbawa. Oo. Yeah. Pero kasi reality din naman yun na there's no perfect marriage. Bagay, baka kasama yan talaga sa mag-asawa. Don't tell me na hindi kayo nag-aaway ng mag-asawa or hindi kayo nag-a-argue man lang. Diba? Kasama naman yun talaga sa then usipin mo na lang, magkaiba kayo ng kinalakihan, magkaiba ang gulang. Hindi. Ang ginagawa ko na lang yung taliwas na gusto niya. Parang malaman niya na I was getting back at her. Halimbawa, ayaw niya na ako yung naglalaba. Naglalaba ako.
Ayaw niya na ako maglinis ng bahay. Talagang pinapakita ko Very niya, good. maglilinis Very ako ng good. bahay, huwag mo akong pakialaman. Inamamalansya. Oh, grabe. I salute you. Pati yung Bravo. pamamalansya, ayaw niya akong Bro pamamalansya. Jun. Gusto niya, siya na mamalansya. Sabi ko, hindi. Salute. Ako mamamalansya. Di ba? Pakita mo bro na ikaw ang tigas. Oo. Tigasin. Yun. Kaya nga astig eh. Sabi ni Kuya Tonying, astig tayo eh. Yeah? Ano yung ayaw niya? Yun ang gawin niya. Yun ang gagawin mo, no? Oo, yun ang gagawin. Yeah. Minsan nga eh, naabutan akong nakainom. Alas 3 na ako na uwi. So, pagdating ko sa bahay namin, sa kwarto namin, naupo ako doon sa kama. Eto na. Saan ka galing? Bakit hindi ka man lamang nag-text kung saan ka galing? Anong oras na? Sino kasama mo? Parang nakainom ka pa. Sumagot ka! Sumagot ka! Tinatanong kita. Sabi ko sa kanya, huwag ka maingay. Nagdadasal ako. Ang galing mo talaga. Nakaupo Brother ko Butch, there's a Oh, lot to learn here. nakaupo ko sa sa kama kasi nga closing prayer, 'di ba? Yung midnight prayer natin. Apo. Minsan nung nawala ko ng wala sa ko, yung naimbita ko ng mga ka-office mate ko na mag-inuman, napunta sa bar, may nakilala akong magandang babae. Kausap kami. Nagkaroon ng pang-akit. Sabi nga ni Kuya Tony, malakas ang magnetism. Nauwi sa motel. nung nagising na ako, alas 2:30 na ng madaling araw. So sabi ko sa kanya, meron ka ba diyang pulbos? May pulbos ka bang sa bag mo? Meron. Pahingi ng pulbos. Talagang nilagyan ko ng kamay ko ng pulbos. So, pagdating ko sa bahay, katulad ng mga tinanong sa akin ng misis ko, saan ka na naman galing? Anong ginawa mo? Sige na nga, dahil tinatanong mo, sasagutin na kita. Niyaya ako ng mga ka-office mate ko na mag-inuman. Nung uminom kami sa bar, may nakilala kong magandang dilag. Nagkausap kami, nagkaigihan. Nagyaya sa motel, nakasama ko. Nung nagising ako, alas 2:30 na pala, kaya nagmamadali ako. Ganon. Yan ang kwento mo. Yan naman ang katotohanan. Aber, tinan ko nga yung kamay mo. Pinakita ko, punong-puno ng pulbos. Sabi ng misis ko, tarantado ka? Nagbilyar ka lang kung ano pa mga balitang sinasabi mo sa akin. Ang galing Nagbilyar ka lang. Natuto na naman tayo, Alex. Ligtas Brother na Butch, naman. ang dami mong natututunan dito, Yeah. Brother Butch. Tapos pagka nalilate ka, kung may dalang sakit, si Brother Butch, hindi na pwede magmaneho yan eh. Magpunas ka ng grasa sa iyong katawan, sa damit mo, para sabihin, nasiraan Maging ako eh. taong grasa. Hirap na hirap ako nagpalit ng gulong or something. Yan ang mga na ginagamit ko pa rin kahit nasa community ako. Kasi it works eh. It works. Totally, kukumpisal ko lang naman yan sa susunod na Brother araw. Tuning, huwag ka maniniwala sa lahat ng sinasabi ni Brother Jun, ha? Hindi, ako, palagi ang loob ko. Although may mga kapatid tayo na ayaw na makinig sa aking mga advice, nag-walk out. Tulad ni Nawala Brad kasi- Jerome. Si Brother Jerome. Nag-walk out na si Brad Jerome. Sabi niya, anong matututunan ko rito? Hanggang alas 10 lang ako. Alas 9:30 pa. Ang tagal pa nitong taong ito. Maraming masaming mga katuruan na taliwas Tingnan naman mo, sa kasulatan. Matawa. Yeah? Yun ang Ah, Kaya nga, naglabas na Ayan, si Brother, ayan na si Brother Jerome. Brother Jerome, pwede pakikat mo na lang yun sa recording, ha? Delete. Paki-delete na lang. Okay, ready na kayo mga kapatid. Tayo na sa ating photo op. Lahat talaga yung Bible mo, bro. Smile. Si Mama Mary naman ang may Bible. Si Mama Mary talaga gusto lagi siya nandyan. Okay, 1, 2, 3. Ilagay ko lang po sa Ganda nung kay Brother Tuning, Holy Warriors. Ano daw? Holy Warriors? Yung may Bible niya. Asan? Ayan, Oo ayan. nga, Hindi mo nakikita, Lex. Ayos ah. Actually, Galing, ah. cover page lang yan. Oo Pag nga. binuksan mo yung cover, Ako- penthouse yan talaga, penthouse. Let's smile na ulit tayo. 1, 2, and 3.
Tumula! Pa, oh. Bakit? Hindi pa ba? Uy, dalawa ha? Asaan? Dalawa ang Bible niya. Ha? Wow. Ay, New Testament lang yung isa. Okay, Oo. sige, Kaya smile. kita mo ayaw niya magbasa ng first reading. Kasi wala siya nun eh. New Testament na yung Bible niya eh. Kaya pala, now I know. Hindi siya nagbo-volunteer pagka first reading. Okay po, maraming salamat. Meron akong nakalap na tatlong, By the way, nakauwi na si Gio sa US? hindi pa po sa Canada. Oo. Sa Canada ba? Nandito pa? Andito pa yata siya, kaya lang hindi siya makaka-attend ng ating Congress because I think a few days before the Congress, he will be returning to Canada. Oh, but I'm referring to LBS. Nasa ano Oo. daw po, nagbabanding ng magkakapatid and they're touring the Philippines. Okay. The last time po kasi, sumagot siya nung sinabihan ko regarding sa ano natin na naka-open na yung Zoom. Ang sabi niya, bro, pasensya na kayo kasi nakikipag-banding talaga ako sa mga siblings ko. Umiikot kami kung saan-saan. By the way, Kuya Toning, hindi dapat mag-concentrate ka lang sa handmaid. Merong LCSC na ginagawa si Brother Tom sa eskwelahan. Maraming mga teacher doon na single, magaganda rin. Layo-layo naman. Ang layo-layo naman dito sa amin eh. Muntinlupa yata yun, brother, Oh, Oh, Muntinlupa. Tuning. Mas malapit ka pa kasi sa amin eh. Oo. Di ba? Pamantasan Daming ng teacher. Muntinlupa yun eh. Daming teacher doon, Brad. Nakalagay. Oh, matuturoan ka pa. Yung din, maganda ang mag-din at saka yung yung tawag dito is sa guidance counselor. Guidance. Mag-guidance ka on immorality. Kasi ang problema sa atin, kung tayo dalawa magbo-volunteer doon, si TJ dyan. pag magbo-volunteer tayo doon, Kuya Tonying, baka yung sabi ni Kuya Alex, ang apprehension niya, baka kausapin si Kuya Tom ng principal. Brother Tom, ang sisipag ng mga miyembro mo na magaling sila magbigay ng panayam, may pagkabastos lang. Maginoo pero Medyo bastos. Medyo bastos. Yeah. yung kanta yun. Oo. Kanta. Ay, nako. Ang saya-saya talaga ng ano natin, ng LBS natin. But really, no? Ang ganda ng ano natin ngayon. Ng topic natin. Sana dagdagan pa tayo. Ari nawa, madagdagan pa po tayo. Kasi lagi ko namang isinusulat na they're all welcome to join us. Pero ganun pa man, wala pa rin sumasagot sa ating panawagan. Brother Sane, umalis na. Si Wala Brother na si Sani Brother po, Sani? si Brother Wala na. Sani po nagsabi na Oh, lungkot naman. Bakit tayo wala na? Wala na si Brother Sani. Hindi, talaga. Ah? Nagsabi lang na Nagpapiti. nagpapapiti. PT. Talaga. Nabahan tuloy ako dahil nga nung sa leader conference, may ano na niya yung kanyang Yung tuhod. tuhod niya talaga. kasi meron siyang- umadapa yun, masuksok yung ulo, mabangga, di ba? Hindi natin alam Iniinda eh. siya talaga. Oo. Pero kayo, Brother Hector, okay na po yung ano nyo? Uncle ba? Yung sumasakit sa inyo? Yung inyong paa? Kuya Hek, Natitiis lang, okay lang. Ano yung alam niyo, meron pa akong isang revelation pagka senior na tayo. Ano po? Kanina, umaten ako sa kasal ng aking pamangkin. Buffet yung kanilang yung kanilang handa. Tayo pala, kahit na mahilig tayo kumain, katulad ako, mahilig ako sa smorgasbord magkakaroon na ako ng limitasyon, hindi na kaya ng metabolism ko, hindi yun mapapansin nyo. Yeah, Konti. correct. Konti lang. Tapos ito, iba naman, taliwas na lang, pero be very observant. Pagka meron tayong congress, karamihan lahat sa atin, servant, tinan mo yung karamihan sa atin, may dalang shoulder bag. Di walang biro. Tinan mo, pagmasdan mo, meron silang shoulder bag, yung slide bag, yung dala-dala nila yan. Di ba? Ano kaya laman? Gamot. Gamot? Hindi, isa na yun. Maybe gamot or pampers. Di ba? Dati alam. Yun ang napansin ko lang. Ay, nagpapaalam na po si Brother. Hindi ikaw mag-closing prayer, Jerome. Kakausapin daw niya. Jerome. Meron ka pang 15 minutes, iiwanan mo na Opening kami. prayer na ako.
Nito, kasi Taga-Davao. pagkatapos ng closing prayer, buhay mo naman pag-uusapan namin habang wala Walang ka. problema. Walang Oh. It's okay. No problem. Nasa Davao mother mo? Taga Ah, Davao pala sila. tumawag nga kanina kaso nagsabi ko ni LB. Saan sa sabi ko Davao? pa, Davao City? Doon ako lumaki. Yes. Ay, taga Davao si Brother June. Brother Oo, Jerome. Davao City ako eh. Sige po. Laki-laki ng Davao eh. Davao City po. Pinakamalaki ang city lang Davao. Hit na po. Konti. Okay lang. Ay, nagpapaalam na po si Brother Jerome. At Sige. chat. Nakausapin niya po si mama niya. Okay. O si Brother, Sige, ano Brad. lang magka-closing prayer, si Brother Tunying. Okay, Maganda. Anthony. Kayo na. Brother Tunying, closing prayer ka. Ayaw na ba? Hindi, teka muna. Teka muna. Sino ba i-appoint ko muna ng facilitator? Ayun nga, facilitator next time. Oh. Brother Hector, pwede ka ba? Sige, okay. Yes. Okay, si Brother It's Hector. Sunday. Fifth Sunday, no? Apo. Okay. Game? Tayo na po ay magtapos na po at tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. 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 marapat lang po, Ama, na kami ay magpasalamat sapagkat kami na naman po ay tinipon mo upang pagnilay-nilayan po ang salita ng Diyos na nagmumula sa iyong mga labi. At naway naunawaan namin ng malalim ang aming mga binasa, lalong-lalo na po yung mabuting balita. Na ikaw po pala, Panginoon, ang tunay na nagtuturo ng katotohanan sapagkat nagmumula sa iyong puso ang mga katuruan mo. Hindi kagaya ng mga iskriba at ng kung sino-sinong mga pastor na ang daming sinasabi na hindi po nakamangha-mangha. At pinakita mo rin at pinaalala mo sa amin, O Diyos, na ikaw nga pala ay tunay na anak ng Diyos sapagkat pati ang demonyo kilala ka na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya po sila ay takot na takot sa iyo. At hindi lang po yun, Ama, ang anak mong si Jesus, napakalaki rin po ng kanyang kapangyarihan laban sa mga masamang espiritu. At sila po'y napalalayas mo sa isa mo lamang salita. Mangyari nawa, O Diyos, na ikaw rin ang magpalayas ng mga masamang espiritu na sa amin ay paminsan-minsan ay nananahan. Ama, ang iyong espiritu na nananahan sa amin sapagkat kami ginawa mong kanyang templo, naway manatili ang espiritu sa amin upang hindi kami pakialaman ng mga masamang espiritu sa mga kapaligiran namin sa bagong panahon ngayon. Napakarami pong mga hadlang, napakarami pong mga tukso. Kaya maraming salamat, O Diyos, at hindi mo hinaalis sa amin ang pananahan ng iyong espiritu. Naway siya po ay laging nasa amin upang siya maging gabay namin, upang siya po ay lagi naming ituturo sa amin ang tamang daan, Amen. ang maging matuwid. Sa kabila po ng mga hilahil, sa kabila po ng mga maraming problema, naway maging matatag kami sa pamagitan ng iyong espiritu. Alam po din namin, Panginoon, hindi man namin alam ang aming mga gagawin pa, subalit ang espiritong nananahan sa buhay namin, siya ang bumubulong sa iyo, O Ama, kung ano po ang kahilingan ng aming mga puso. Kaya patuloy po kaming sasamba sa iyo, Ama, sa pangalan po ng anak mong Hesukristo at sa tulong at patnubay ng Espiritu,
kami po ay magpapatuloy na sumamba sa iyo at aming inaalay ang aming mga pagkatao at mga sarili bilang buhay na handog sa iyo, O Diyos. At mga kapatid, ating purihin ang Diyos. Luwalhati sa iyo, Ama, Anak at Anak at Espiritu. Espiritu Santo, kaparang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Salamat po. Mga kapatid, magandang gabi. Magandang gabi. Gandang gabi.